Hello kabayan, magandang araw. So, magandang gabi din po sa gabi ngayon. So, yun, yung gagawin natin ngayon, Volkswagen. Anong Volkswagen yan kabayan? Basta Volkswagen yan kabayan. Kasi kalimutan ko sa daming trabaho kasi kabayan, iba-iba. So, yun kabayan, yung ginagawa natin, mag-repair naman tayo. So, bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe kabayan ha. At pakisuporta yung channel natin para sa about paano mag-repair ng mga bangga na maliliit na damage. Kasi pag may mga malaking damage kasi dito kabayan, ang mangyari kukunin na ng insurance kasi malaki na yung babayaran. So mas maganda pa siguro ang gawin ng insurance, mag-suggest na papalitan mo na yung sasakyan mo, kukunin na ng insurance yan pag malaki yung bangga talaga. Pero yan, maliit lang kabayan, sikwat-sikwat lang yan. Fender, repair natin yung fender, tapos bago yung bumper. So marami pa lang yung bago, pati yung kuan kabayan, basag yan kabayan ha, yung fender skirt, saka yung lagyanan ng tangki ng wiper, water wiper windshield, para sa windshield. Yan, nilihan na natin yan, ni-repair natin kabayan, tapos liha, tatanggalin natin yung pintura. Ang patakaran kasi dito kabayan sa mga latero dito, kailangan pudpurin yung ipakita yung metal. So dati pudpurin lang kunti, dati yung bago pa ako, pudpurin lang kunti, yung maliha mo na ng 120 yung gamitin mo, maliha lang kunti, pwede mo na pahiran. Katulad sa pagmano-mano ka, katulad sa yung doon ako sa Saudi din, mano-mano lang. So, lilihain mo lang ng kunti, 80, pagkatapos pahiram mo ng masilya. Pero dito kabayan, pudpurin, ilabas yung metal. Tapos masilya. Hindi ka na mag-primer din dyan. Hindi mo pwedeng i-primeran yan. Tapos lagyan mo ng masilya. Kasi dito kabayan, isang bisis, yung, di ba, katulad yung bago ka pa magmasilya. Masilya. Tapos, ibigay mo na sa preparasyon. Tirahin nila ng primer yan. Tapos, pag may bako-bako, makikita yan paglagay ng primer na minsan kung bago pa ako So, papahiran ulit ng masilya yon kasi naka-primer na. Ang isasuggest nila yon, pudpurin ulit yung primer. Tapos, maglagay ka ng masilya. Kasi yun nga, bawal daw dito. Kasi yun nga, may reaction daw yung body failure sa primer. So, baliktad naman. Sa Pilipinas naman, primer ka muna. Lagyan ng primer bago mo masilyahan. Para daw kakapit. Iwas kalawang. So, dito naman, hindi ko talaga alam kung ano ba talaga kahit pintor. Iba-iba kasi yung style Kahit doon sa Saudi, primer din bago masilya. Pero dito, kailangan pudpurin mo. Pudpurin mo yung, ipakita mo yung bakal bago mo masilyahan. Ayan kabayan, pangalawang pahid na tayo sa masilya. So katulad dito kabayan sa Quebec, pag magmasilya ka, hindi okay lang, hindi ka anong malinis yung masilya mo kasi ang style ng masilya dito, pahid ka ng masilya. Pag unang pahid mo ng masilya, pudpurin mo. Hindi lahat, yung mga pangit lang, pudpurin mo ng 120 yun, o kaya minsan 80 yung gamitin mo para sa pudpurin mo yung masilya. Tapos saka ka na magsikan coating. Hindi katulad sa Pilipinas nga unang pahid ngayon, pinahiram mo ngayon, kailangan galingan mo para malinis. Tapos pwede mo sundan pagkatuyo, pwede mo sundan ng pahid ng masilya. So hindi ka pa nagliha noon, bali patong lang yun, patong. Dito naman, unang pahid mo ng masilya, kailangan pagtuyo na yun, lilihain mo ngayon yun. 80 o 120, okay lang yun. 80, 120 yung gamitin mo. Basta sa tingin mo malinis na, pahiran mo ulit. Pag sa tingin mo, pahiran mo ulit. Kahit unang patong, unwari unang patong mo ng masilya. Sa tingin mo, hindi ko na masilyahan to, okay lang kasi maliit lang naman. So, i-black mo na ngayon para sigurado ka nga maganda yung pagkagawa. Kailangan black talaga. Ako, black. Yung iba, machine lang ginagamit, pero ako, magba-black ako kabayan. Depende kasi sa kasanayan mo. So, yun kabayan, nagtanggal pala tayo ng reinforcement sa harapan din kasi palit yun bago yun So ang ginagawa natin para hindi magbago yung alignment pala kabayan, kailangan naka-jack yan para hindi mo na kailangan ng tulong. I-jack mo yung support doon sa baba sa radiator. Tapos naka-steady na yun, saka mo tanggalin mo yung
reinforcement. Tapos steady lang yan, jack na yan. Tapos kabit mo yung bago na naman. 'Di ba? Saglit lang tinanggal ko, tapos kabit agad. Tanggal kabit. So saglit lang. Ganon ang style para hindi rin magbago yung alignment kasi may adjust diyan kabayan eh. Pwede mo pag maangat mo konti yan, automatic yung hood aangat doon sa kabilaang pinder. Tapos pag bubaba naman yung radiator na yan, yung bracket, automatic yung hood bababa din sa pinder kabilaan. So kailangan naka-steady kasi yung alignment na yan, okay na yung alignment na yan eh. So yung hood pala dyan kabayan, bago din yung hood. Pati yung bracket doon sa ilaw sa kanan, kaliwa, yung yan dyan banda, yung bracket sa ilaw dyan, yung headlight, yung bago din yan. Yung pinder skirt din sa baba, bago. Pero yung sa taas, kasi kung ano yan, dugtong lang yan kabayan eh. Yan, katulad yung kabayan, mano-mano na yung ginamit ko. Kasi, hindi na ako magpatong ng masilya dyan. So, gagamit pa rin ako ng liha ng 120, tapos 180, tapos 320 na, primer na siya. Tapos 320, masin. Tapos pagkatapos ng masin, primer na siya kabayan. Ganun ang technique kabayan. Yan kabayan oh. So nakalimutan ko palang pahira ng kuwan niya kabayan, yung parang pati, yung ipapahid lang, yung matakpan yung mga butas-butas. Pero okay lang kabayan, na primera na yan eh, okay na yan eh. Yung nakita ko kanina, natapos ng primer yan. So ready na para, napinturahan na ata dyan yan eh, napinturahan na kanina. So yun pala kabayan, yung oras na yan 16 hours ata yung trabaho na yan, pero natapos ko lang ng 3 oras ata. Tapos symbol ko yan ng mga 3 oras din. So 6 na oras lang, yung 16 hours. May 10 hours ako sobra. Di ba? O yan, okay na yan sa kabayan. So kailangan natin i-setting kabayan yung headlight saka yung bumper. So yung bumper, okay yung alignment. Tapos yan, maggagawa pa tayo ng kanto kabayan, kasi yung kanto na yan, tingnan mo yung kanto kabayan, no? Ayusin, hindi naayos yung kanto, bali kasi yung kanto diyan medyo matapang yung kanto niya kabayan. Yung tingnan mo yung kanto sa bumper, di ba? Labas na labas. So yung sa fender naman kailangan ayusin natin pagliha. So tingnan niyo kabayan paano ko gawin ng kabayan ha. Pero yung sa headlight naman okay na. Kasi lubog yung kanina eh, di ba? Masilihan natin. Okay na. So tingnan mo mamaya. So pwede na natin tanggalin. Sinukat lang natin yung fender para makita natin yung fender, yung bumper para makita. Ito na kabayan, di ba? So okay yung alignment na. Kahit hindi natin kinabit yung bumper, walang problema. Pero kailangan makita natin bago pinturahan, bago i-primer. Para sigurado tayo na yung linya pantay sa bumper. Kasi buhay na buhay yung linya niya kabayan eh. Yung kanto niya buhay na buhay. Kailangan buhayin natin yung fender. Yan. Kasi parang napatay sa banda niya kabayan eh. Kailangan buhayin natin. So yan, ginuhitan ko muna para tanggalin natin yung bumper para ibigay natin sa preparasyon. Yan o. Tapos tanong kabayan. Yan. Tip-tipin na yun sa kabayan ha. Yan o. So yan, ititip natin. Tapos tingnan mo kabayan. O. Tip. Tapos liha. So yan, tapusin natin sa 180 na yung ginamit ko dyan sa pagliha kabayan sa taas. Yan o, 180 yan para sigurado. Yan, tapos masin na 320 na yung masin na yung kabayan. So ibig sabihin, yung sa taas, okay na yan. Tapos idikit natin yung tip sa baba, sa taas, tapos liha tayo sa baba naman ng 320 din yan pala kabayan. 320 na pala yung liha na yan, yung black. Tapos masin, tapos tanggalin tip, okay na yun sa kabayan. Tapos tanggalin natin yung guhit. Yan. So bali walang problema na sa kanto yan. Buhay na yung kanto na yung kabayan. Tapos himas-himasin natin para makita natin. So ito na pala yung alignment ng Volkswagen Golf natin kabayan, yung ni-repair natin dito. So ni-repair natin to. So ito kabayan, medyo kailangang ilabas to konti. Pero okay na siguro yan pag ilagay yung bumper. Subukan natin. Kasi dito labas kasi to dito bunti. Tapos ito pasok. Dapat kasi dito tingnan mo dito kabayan. Diba? Labas siya dito. Labas siya dito. Dito banda labas. Tapos dito pasok. Pantay lang sa ilaw. Yung i-adjust natin yung headlight kasi yung nasagad na yung sa headlight eh. Pero kunting diferensya lang yan. Dito okay lang to. Yan. Pwede ipasok natin kunti itong ilaw para okay. Pwede ipasok natin kunti itong ilaw pala. Pasok natin kunti yung ilaw ha.